Ang pagsara ng mabigat na pinto ng opisina ay parang isang malakas na sampal sa kanyang pagkatao. Ang mga huling salita ng dati niyang boss ay umalingaw-ngaw pa rin sa kanyang isipan, malamig at walang pakiramdam. "I'm sorry, Key. We have to let you go." Pagkalipas ng isang buwan, ang alingaw-ngaw na yon ay napalitan na ng mas masakit na tunog, ang nakabibinging katahimikan ng kanyang maliit na apartment at ang patuloy na pagkalam ng kanyang sikmura. Hinawakan ni Key ang kanyang cellphone, ang nag-iisang mamahaling bagay na natira sa kanya. Binuksan niya ang kanyang email sa pang-10 beses ngayong umaga, umaasa sa isang himala. Ngunit ang bumungad sa kanya ay ang pamilyar na pangungusap na halos sa ulado na niya. "Thank you for your interest, but we've decided to move forward with another candidate." Napabuntong hininga siya. Isa na namang pagtanggi. Ito na ang pang-20. Tumingin siya sa kanyang wallet na nakabukas sa ibabaw ng mesa. Isang huling 20 piso na lang ang natira. Para saan pa ito? Pangkain o pamasahe? Ang mga pangarap niyang makaipon at makatulong sa kanyang mga kamag-anak sa probinsya ay unti-unting nagiging abo. Ang biglaang pagkawala ng trabaho, kasama ang isang dahilan na hindi niya kayang ipaliwanag sa sinuman, ay parang isang mabigat na kadena na humihila sa kanya pababa. Sa gitna ng kanyang pag-iisip, nahagip ng kanyang mga mata ang isang gusot na papel sa ibabaw ng mesa. Isang flyer mula sa isang employment agency na halos itatapon na niya. May nakabilog na isang ad, "Urgent hiring, nanny for 3 kids, high salary, must be willing to live in." Isang desperadong pag-asa ang biglang sumibol sa kanyang dibdib. Nanny? Hindi niya iyon karanasan. Pero sa puntong ito, hindi na siya makapamili. Agad niyang tinawagan ang numero. Makalipas ang isang oras, natagpuan ni Key ang sarili na nakatayo sa harap ng isang dambuhalang gate sa loob ng isang kilalang subdivision. Ang bahay sa loob ay hindi bahay. Isa itong mansyon. Ang mga pader ay mataas at gawa sa bato. At ang hardin ay mas malaki pa sa buong lote ng tinitirhan niya. Naramdaman niya ang panlalamig ng kanyang mga kamay at ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Kaya ko ba to? Isang babaeng nakauniporme ang nagbukas ng gate at sinamahan siya papasok. Ang loob ng bahay ay mas nakakamangha. Malinis, makintab, at tahimik. Sobrang tahimik. Pinaupo siya sa isang malambot na sofa sa sala. Habang naghihintay, hindi niya maiwasang pagmasdan ang isang malaking family portrait na nakasabit sa pader. Isang napakagwapong lalaki, isang magandang babae na may matamis na ngiti at 2 maliliit na batang babae. "Ma'am, sir is ready to see you now," sabi ng katulong. Dinala siya nito sa isang opisina sa loob din ng bahay. Nakaupo sa isang malaking mesa ang lalaki mula sa litrato. Mas gwapo siya sa personal, pero ang kanyang mga mata ay walang emosyon. Malamig. Tumingin ito sa kanya mula ulo hanggang paa, na para bang sinusuri ang bawat detalye ng kanyang pagkatao. "Christina Joy Mendoza?" tanong ng lalaki. Ang boses nito ay malalim at seryoso. "Key na lang po, sir," sagot niya. Pilit nang ngumingiti. Adam de la Merced, pagpapakilala nito. CEO of de la Merced Holdings. CEO. Kaya pala, hindi ito nagtanong tungkol sa kanyang karanasan. Sa halip, itinuro nito ang isang monitor sa gilid ng mesa. Nakadisplay doon ang video feed mula sa sala kung saan siya galing kanina. "My daughters will be your real interviewers," sabi ni Adam. "Let's see how you handle them." Bago pa man siya makapag-react, bumukas ang pinto at pumasok ang 3 batang babae. Ang 2 ay mula sa litrato at may isa pang mas maliit, siguro mga 6 na taong gulang. Sila ang magiging amo niya o ang magiging dahilan ng kanyang katapusan. Ang pinakamatanda, si Steph, ay humalukip-kip at tinitigan siya ng masama. "Hindi namin kailangan ng yaya." Ang gitna,
Si Sandy ay may hawak na laruang butiki at isang mapaglarong ngiti. At ang bunso, si Stacy, ay bigla na lang humagulgol ng malakas. Gulat na napatingin si Kie sa mga bata. Lumapit siya kay Stacy para aluin ito. "Hi baby, bakit ka umiiyak?" Bago pa niya mahawakan ng bata, isang matinis na sigaw ang narinig niya. "Huwag mo siyang hahawakan." Mula kay Sandy, lumipad ang hawak nitong laruang butiki at dumiretso sa kanyang mukha. Sa bilis ng pangyayari, nagawa lang ni Kie na mapapikit at iharang ang kanyang mga kamay. Naramdaman niya ang pagtama ng malambot na goma sa kanyang braso. Pagmulat niya, nakita niya ang butiki na bumagsak sa sahig. Si Sandy ay humahagik-gik, habang si Stacy ay mas lalong lumakas ang iyak dahil sa komosyon. Si Steph naman ay nakatingin pa rin sa kanya. Ang mga mata ay nanguusig na para bang sinasabi, "Ano? Susuko ka na ba?" Naramdaman ni Kie ang pag-init ng kanyang pisngi. Isang parte sa kanya ang gustong tumayo, mag-sorry at tumakbo palabas ng mansyon na yon. Ngunit pagkatapos ay naaalala niya ang 20 piso sa kanyang wallet. Ang mga bill na kailangan niyang bayaran. Ang kahihiyan ng pag-uwi sa probinsya na walang maipagmamalaki. Hindi siya pwedeng sumuko. Huminga siya ng malalim. Pinulot ang laruang butiki at ngumiti sa kanila. Isang ngiti na pilit pero isang nangiti pa rin. "Wow! Ang galing naman! Muntik na akong maging si Darna," sabi niya habang itinatago ang butiki sa kanyang likod. "Nasaan na yung butiki? Lumipad na yata papuntang Mars." Natigilan sa paghagik-gik si Sandy. Napalitan ng pagtataka ang mukha nito. Maging ang pag-iyak ni Stacy ay humina. Napalitan ng pagsinghot habang pinapanood siya. Lumuhod si Kie sa harap ni Stacy. "Alam mo ba, may magic ako," bulong niya. "Kaya kong pawiin ang lungkot. Gusto mo makita?" Tumingin si Stacy sa kanya. Ang mga mata ay puno pa rin ng luha. Dahan-dahang ipinakita ni Kie ang kanyang mga kamay. Wala, di ba? At sa isang mabilis na kilos, inilabas niya ang butiki mula sa kanyang likuran. "Tada! Nahanap ko siya!" Isang maliit na ngiti ang sumilay sa labi ni Stacy. Ngunit ang maliit na tagumpay na yon ay agad binura ng malamig na boses ni Steph. "Hindi ka nakakatuwa. Umalis ka na." Napabuntong hininga si Kie. Tumingala siya at tumingin sa panganay. "Steph, di ba? Alam kong ayaw na niyo ng yaya, pero kailangan ko talaga ng trabaho." "Wala kaming pakialam," sagot ni Steph. "Lahat ng yaya, pinapaalis namin at ikaw ang susunod." Sa puntong yon, pumasok na si Adam. Ang mukha nito ay hindi mabasa. Inaasahan ni Kie na sasabihin nito na tapos na ang interview at pwede na siyang umalis. Inihanda na niya ang sarili sa isa na namang pagkabigo. Naglakad si Adam papunta sa kanyang mesa at umupo. Tumingin ito sa kanya, pagkatapos ay sa mga anak nito. "Steph, Sandy, Stacy, go to your rooms," utos nito. Walang reklamong sumunod ang mga bata. Bago lumabas, lumingon si Steph at binigyan siya ng isang huling masamang tingin. Nang silang dalawa na lang ang natira, muling bumalik ang nakabibinging katahimikan. "You're hired," biglang sabi ni Adam. "You can start tomorrow." Napatanga si Kie. Hindi siya makapaniwala sa narinig. "Po, sir? Seryoso po kayo?" "I don't waste my time on jokes, Miss Mendoza," sabi nito habang inaabot sa kanya ang isang folder. "This is your contract. Read it. Your salary is stated there." Binuksan niya ang folder at halos maluwa ang kanyang mga mata sa nakitang numero. Mas malaki pa ito ng 3 beses sa dati niyang sahod. Ito na ang sagot sa lahat ng kanyang problema. "Pero sir, bakit po? Halos hindi ko po kinaya ang mga anak ninyo." Tumingin si Adam sa kanya at sa unang pagkakataon, nakakita si Kie ng bahagyang emosyon sa mga mata nito. Isang bakas ng pagod. "You're the first one who didn't cry or walk out. You stayed." Tumayo ito at lumapit sa kanya. Iniabot ang isang ballpen. "Sign it, if you're brave enough." Kinuha ni Kie ang ballpen. Nanginginig pa ang kamay.
Just one more thing, dagdag ni Adam habang pinapanood siyang pumirma. Ang boses nito ay may halong babala. Survive 1 week and I'll double the salary indicated there. Napatingin siya dito, gulat na gulat. Ngumiti ito ng bahagya, isang ngiti na hindi umabot sa mga mata. But I doubt you will. Kinabukasan, maagang gumising si Kie. Puno siya ng determinasyon. Kahit ano pa ang gawin ng 3 bata, hindi siya magpapatalo. Ang nakasalalay dito ay hindi lang sahod, kundi ang kanyang kinabukasan. Pagbaba niya sa kusina, naabutan niya ang 3 bata na nakaupo na sa hapagkainan, tahimik na naghihintay. Nagtaka siya. Anghel ba ang mga to? Baka naman nananaginip lang siya kahapon. Good morning! Bati niya ng masigla. Gagawa ako ng paborito kong almusal, pancakes. Walang sumagot. Si Steph ay nakatingin lang sa bintana. Si Sandy ay naglalaro sa kanyang mga daliri. Si Stacy ay nakayuko lang. Hindi niya pinansin ang katahimikan. Nagpatuloy siya sa paghahanda ng pancake batter. Kumakanta-kanta pa. Gusto niyang ipakita na hindi siya apektado. Nang maluto ang mga pancake, maingat niya itong inilagay sa mga plato at nilagyan ng syrup. Okay, breakfast is served, sabi niya. Inilapag ang mga plato sa harap nila. Siya ang unang kumuha ng isang malaking subo. Ngunit pagnguya niya, halos masuka siya. Maalat. Sobrang alat. Napatingin siya sa mga bata. Si Steph ay may bahagyang nangisi sa labi. Si Sandy ay nagpipigil ng tawa. Agad niyang tiningnan ang lalagyan ng asukal sa mesa. Inamoy niya ito. Asin. Pinalitan nila ang laman ng sugar bowl. Sa halip na magalit, pilit siyang ngumiti. Ay ang galing. Salty pancakes. Bago to ah. Sabi niya sabay inom ng isang buong basong tubig. Mukhang mali yata ang nailagay ni Yaya. Okay, gawa na lang ako ulit. Nakita niya ang pagkadismaya sa mukha ni Steph. Round 1, panalo si Kie. Ngunit ang umaga ay mahaba pa. Pagkatapos ng almusal, sinabihan niya ang mga bata na maligo na. Siya ang unang pumasok sa banyo para ihanda ang sarili. Nang buksan niya ang shower at basain ang kanyang buhok, kinuha niya ang bote ng shampoo. Piniga niya ito sa kanyang palad at ipinahid sa buhok. Pero kakaiba ang pakiramdam. Malagkit at hindi bumubula. Sinubukan niyang banlawan, ngunit mas lalo lang itong kumalat at naging malagkit. Nagsimula siyang mataranta. Tiningnan niya ang bote ng shampoo. Amoy lalaki, amoy hair gel. Napapikit siya sa inis. Pinagsama nila ang hair gel at shampoo sa iisang bote. Halos kalahating oras siyang nagbabanlaw para lang matanggal ang lagkit sa kanyang buhok. Paglabas niya ng banyo, nakatayo ang 3 sa labas, naghihintay. Ang mga mukha nila ay puno ng pag-aabang. Hindi siya nagsalita. Kumuha lang siya ng tuwalya, tinuyo ang buhok niya, at sinabing, "Okay, kayo naman. Maligo na." Nagsimula ang silent campaign pagkatapos noon. Buong araw, walang kumikibo sa kanya. Tinatanong niya kung anong gusto nilang laruin. Walang sagot. Tinatanong niya kung may homework sila. Walang sumasagot. Nagbasa siya ng libro ng malakas, pero lahat sila ay nagkunwaring walang naririnig. Para siyang nagsasalita sa hangin. Ang bigat ng pakiramdam ay unti-unting dumagan sa kanya. Ang pagod, ang inis, ang lungkot. Nang dumating ang hapon, hindi na niya kinaya. Nagpaalam siyang mag-CR. Pumasok siya sa banyo, nilak ang pinto, at sumandal dito. Tumingin siya sa salamin. Nakikita niya ang isang babaeng pagod na may magulong buhok at bagsak na mga balikat. Ano bang ginagawa ko dito? Tanong niya sa sarili. Kaya ko ba talaga to? Ang halaga ng sahod ay parang isang malayong pangarap. Ang kailangan niyang harapin ay ang kasalukuyan, ang impyernong ito. Gusto na niyang sumuko, gusto na niyang umiyak. Binuksan niya ang gripo at naghilamos.
Malamig na tubig sa kanyang mainit na muka. Huminga siya ng malalim. Naalala niya ang hamon ni Sir Adam. I doubt you will. Hindi. Hindi siya magpapatalo. Hindi sa tatlong batang ito. Hindi sa pagkakataong ito. Pinunasan niya ang kanyang muka at inayos ang sarili. Paglabas niya, ngumiti siya na parabang walang nangyari. Nang gumabi, pagkatapos ng isang hapunan na puno pa rin ng katahimikan, pinatulog na niya ang mga bata. Isa-isa niya silang hinalikan sa noo. Kahit na alam niyang nagtutulog-tulugan lang ang mga ito. Bumalik siya sa kanyang kwarto, bagsak ang katawan sa kama. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, handa nang matulog, nang may marinig siyang isang mahinang tunog. Isang hikbi. Tumayo siya at maingat na binuksan ang pinto. Sinundan niya ang tunog na nagmumula sa kwarto ni Stacy. Dahan-dahan niyang sinilip ang siwang ng pinto. Sa loob, sa liwanag na nagmumula sa isang maliit na night lamp, nakita niya si Stacy. Nakaupo ito sa kama, yakap-yakap ang isang picture frame, at naririnig niya ang paulit-ulit na bulong nito sa gitna ng kanyang mga hikbi. Mommy, miss na kita, Mommy. Ang boardroom ay malamig at tahimik. 20 tao ang nakaupo sa paligid ng isang mahabang mesa. Lahat ay nakatingin kay Adam de la Merced na para bang siya ang hari na magbibigay ng kanilang hatol. Hindi pwede, mariing sabi ni Adam. Isinasara ang folder na nasa harap niya. The numbers don't make sense. Find a better proposal. Ang lalaking nagpresenta ay namutla. But sir, next, putol ni Adam. Hindi man lang ito tinitingnan. Ang kanyang atensyon ay nasa susunod na agenda na. Ganito ang mundo ni Adam. Isang mundo ng mga numero, deadlines at mga desisyon na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Dito, siya ang may kontrol. Dito, walang lugar para sa emosyon. Ang kalungkutan at gulo ay iniiwan niya sa labas ng pinto ng kanyang opisina. O iyon ang gusto niyang isipin habang nagsasalita ang susunod na presenter. Ang isip ni Adam ay lumipad pabalik sa kanyang bahay. Sa babaeng nagngangalang Kie. Sa 3 niyang anak na siguradong ginagawa na namang impyerno ang buhay nito. Binuksan niya ang kanyang tablet sa ilalim ng mesa at pinindot ang isang icon. Lumabas ang live feed mula sa mga security camera sa kanyang bahay. Nakita niya ang sala. Si Key ay nag-iisang nakaupo sa sahig, nagbabasa ng isang libro ng mga bata, ng malakas, puno ng emosyon. Ang mga anak niya ay nasa kabilang dulo ng sofa, nagkukunwaring walang naririnig. Napakunot ang noo ni Adam. Annoyance, inis. Ang babaeng ito ay binabayaran niya ng malaki para lang magsalita sa hangin. I-off na sana niya ang tablet nang may mapansin siya. Si Stacy, ang bunso niya ay pasulyap-sulyap kay Key na para bang gusto nitong makinig. At nang mapatingin sa ibang direksyon, sina Steph at Sandy, nakita ni Adam ang isang bagay na nagpatigil sa kanya. Ngumuso si Key, gumawa ng isang nakakatawang itsura, at kinindatan si Stacy. Isang sikretong mensahe na para lang sa bunso. Isang segundo lang yon, pero nakita ni Adam ang bahagyang pag-angat ng gilid ng labi ni Stacy. Isang kakaibang pakiramdam ang dumaan sa dibdib ni Adam. Hindi inis, kundi kuryosidad. Itinabi niya ang tablet at pilit na ibinalik ang atensyon sa meeting. Ngunit huli na. Ang pader na itinayo niya sa pagitan ng trabaho at personal na buhay ay nagsimula ng magkabitak. Pagkatapos ng meeting, bumalik siya sa kanyang pribadong opisina. Sa gilid ng kanyang mesa ay may isang silver na picture frame. Ang larawan ni Isabella, ang kanyang yumaong asawa. Maganda, masayahin at puno ng buhay. Ang eksaktong kabaligtaran niya ngayon. Hinaplos niya ang salamin ng picture frame. Ang sakit ay nandoon pa rin. Sariwa na parang kahapon lang nangyari. Ang huling pag-uusap nila. Isang mainit na pagtatalo. Dahil mas pinili na naman niya ang trabaho kaysa sa pamilya. Hindi ka na namin nakikita, Adam. Ang mga anak mo, hinahanap ka. Ginagawa ko to para sa inyo.
para sa kinabukasan nila. Ang kailangan nila ay ama, hindi pera. Tumalikod siya at umalis ng gabing iyon. Bumalik siya sa isang party ng kumpanya. Iniwan itong mag-isa at umiiyak. Iyon ang huling beses na nakita niya itong buhay. Nang tumawag ang ospital, huli na ang lahat. Complications from premature labor. Si Stacy ay nabuhay, pero si Isabella ay hindi. Kasalanan ko. Ang mga salitang yon ay parang lason na paulit-ulit na bumubulong sa kanyang isipan sa loob ng 6 na taon. Umuwi si Adam ng gabing iyon na dala-dala ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Pagbukas niya ng pinto ng mansyon, inaasahan niya ang karaniwang katahimikan, ngunit ang sumalubong sa kanya ay isang tunog na matagal na niyang hindi naririnig sa loob ng pamamahay na ito. Tawanan. Sinundan niya ang tunog papunta sa sala at doon natigilan siya sa nakita. Ang buong sala ay ginawang isang malaking kuta. Ang mga mamahaling sofa cushions ay nagsilbing pader. Ang mga kumot ay ginawang bubong. Sa loob ng fort na yon, sa liwanag ng isang flashlight, nakita niya si Key at si Stacy. Naglalaro sila, naghahagik-gikan. Maging si Sandy ay nakaupo sa gilid, nakangiti habang nanonood. Para siyang isang estranghero na sumilip sa isang mundo na hindi sa kanya. Isang mundo na masaya. Lalapit na sana siya, may isang maliit na ngiti na namumuo sa kanyang labi nang marinig niya ang bulong ni Steph kay Sandy mula sa may hagdanan. Huwag kang masyadong masaya sa kanya. Baka isipin ni Daddy, nakalimutan na natin si Mommy. Ang mga salita ay tumusok sa puso ni Adam na parang isang matalim na punyal. Ang namumuong ngiti sa kanyang labi ay naglaho, napalitan ng pamilyar na sakit. Lumipas ang ilang araw na parang isang walang katapusang digmaan. Ang mga simpleng gawain ay nagiging komplikado. Ang pagtimpla ng gatas ay nauuwi sa sahig na puno ng pulbos. Ang paglalaba ay nagreresulta sa mga damit na may kung ano-anong mantsa. Pero hindi sumuko si Key. Para sa bawat patibong, mayroon siyang katapat na pasensya. Para sa bawat pagtataray ni Steph, mayroon siyang ngiti. Unti-unti, napansin niya ang maliliit na pagbabago. Si Stacy ay paminsan-minsan nang ngumingiti sa kanyang mga biro. Ngunit ang pinakamalaking hamon ay ang dalawang nakatatanda. Si Steph ang general at si Sandy ang tapat nitong tenyente. Isang hapon, habang nag-aayos ng mga laruan sa sala, napansin ni Key ang isang sketchbook na naiwan sa ilalim ng sofa. Kinuha niya ito. Iniisip na isa ito sa mga gamit ni Sir Adam. Ngunit nang buksan niya, bumungad sa kanya ang isang mundo ng kulay at imahinasyon. Puno ito ng mga drawing ng mga superheroes. May babaeng lumilipad na may buhok na apoy, may lalaking kayang kontrolin ang mga halaman. Bawat isa ay may pangalan at kwento. Ang galing ng pagkakaguhit, puno ng detalye at emosyon. Sa huling pahina may pirma, Sandy D. Si Sandy pala. Ang tahimik na tenyente ay may ganitong talento. Maingat niyang ibinalik ang sketchbook sa ilalim ng sofa, doon mismo sa kung saan niya ito nakita. Kinabukasan, habang naglalaro ang mga bata sa hardin, nakita ni Key si Sandy na mag-isang nakaupo sa isang sulok, nagdo-drawing sa sketchbook nito. Dahan-dahan siyang lumapit. "Wow, ang ganda naman yan," sabi ni Key. "Sino siya?" Nagulat si Sandy at agad na isinara ang sketchbook. "Wala. Mukha siyang malungkot na superhero," sabi ni Key. Umupo sa damuhan hindi kalayuan sa kanya. "Anong power niya?" Hindi sumagot si Sandy, pero hindi na nito itinago ang sketchbook. "Alam mo, mahilig din ako sa comics dati," kwento ni Key. "May paborito akong character. Ang pangalan niya Invisible Girl kasi feeling niya walang nakakakita sa kanya." Dahan-dahang tumingin si Sandy sa kanya. Pero yun pala, pagpapatuloy ni Key, ang tunay niyang power ay hindi ang pagiging invisible. Ang tunay niyang power ay yung kaya niyang makita ang mga bagay na hindi nakikita ng iba.
Tulad ng lungkot sa mata ng isang tao o yung ganda sa isang bagay na akala ng lahat pangit. Binuksan ni Sandy ang kanyang sketchbook at itinuro ang dinodrawing niya. Siya si Shadow Heart. Mahinang sabi nito. Kaya niyang maging anino. Wow! Galing! Sabi ni Key, puno ng sinseridad. Bakit Shadow Heart ang pangalan niya? Kasi laging mag-isa yung puso niya sa dilim. Sagot ni Sandy. Sa mga sandaling iyon, nakita ni Key ang bata sa likod ng sundalo. Isang batang malikhain at sensitibo. Gawa natin siya ng kaibigan. Mungkahi ni Key. Isang hero na gawa sa liwanag para hindi na siya mag-isa sa dilim. Biglang nagliwanag ang mga mata ni Sandy. Oo nga no. Kumuha ito ng lapis at nagsimulang mag-drawing. Sa unang pagkakataon, nakita ni Key si Sandy na tumawa habang nagkukwento ito tungkol sa mga characters na nililikha niya. Ngunit ang kanilang masayang sandali ay biglang pinutol ng isang matigas na boses. Anong ginagawa niyo? Nakatayo si Steph sa likuran nila. Ang mukha ay puno ng galit. Nakita nito ang tawanan nila. Ang pagkakaibigan na nabubuo. Ipakita mo sa akin yan, sabi ni Steph, sabay hablot ng sketchbook mula kay Sandy. Steph, akin na yan, sigaw ni Sandy, naiiyak na. Tiningnan ni Steph ang mga drawing. Pangit, sabi nito. Mas magaling mag-drawing si Mommy. Ang mga salita ay tumama kay Sandy na parang sampal. Humagulgol ito. Steph, isauli mo na yan. Nasasaktan ng kapatid mo. Mahinahong sabi ni Key. Sinusubukang ayusin ang sitwasyon. Ngunit mas lalo lang nagalit si Steph. Itinapon nito ang sketchbook sa damuhan. Huwag mo kaming pakialaman. Hindi ka namin pamilya. Sakto namang pagpasok ng sasakyan ni Adam sa garahe. Bumaba ito at nakita ang eksena. Si Sandy na umiiyak. Si Steph na galit at si Key na nasa gitna ng lahat. What's going on here? Tanong ni Adam. Ang boses ay pagod at may awtoridad. Lumapit si Kie para aluin si Sandy. Sir, nagka-misunderstanding lang po. It's her fault! Sigaw ni Steph, sabay turo kay Kie. Habang sinusubukan ni Kie na pakalmahin si Sandy, tumayo siya para harapin si Adam. Sa pagmamadali, hindi niya napansin na nasa likod na pala niya ito. Pag-ikot niya, nagkabungguan sila. Nawalan siya ng balanse at napahawak sa braso ni Adam para suportahan ang sarili. Ang mukha niya ay ilang pulgada na lang ang layo sa dibdib nito. Bigla, naramdaman niya ang init ng katawan nito. Naamoy niya ang mamahaling pabango nito na may halong amoy ng opisina. Napatingala siya at nagsalubong ang kanilang mga mata. Sa isang saglit, nawala ang lahat. Nawala ang mga batang nag-aaway. Nawala ang problema. Tanging ang titig lang nito ang nakikita niya. Naramdaman niya ang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Agad na bumitaw si Adam at tumikhim, umiwas ng tingin. Get inside. All of you. Sabi nito, ang boses ay bahagyang nag-iba. Habang papasok sa bahay, hinila ni Key si Sandy para aluin. Ngunit bago sila makalayo, humarap si Steph sa kanya. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit at selos. Hinding-hindi mo mapapalitan ng mami ko, sigaw nito. Pagkatapos ay tumakbo ito papasok sa kanyang kwarto at malakas na isinara ang pinto. Iniwan ang isang umaalingaw-ngaw na katahimikan. Hindi maintindihan ni Adam ang sarili niya. Ang insidente sa hardin ay dapat na nagdulot sa kanya ng inis. Isa na namang gulo, isa na namang problema. Ngunit ang naiwan sa kanyang isipan ay hindi ang sigaw ni Steph o ang yak ni Sandy. Ang naiwan ay ang pakiramdam ng braso ni Key sa ilalim ng kanyang kamay. Ang saglit na pagsasalubong ng kanilang mga mata. Ang biglaang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. Itinaboy niya ang mga alaala. Guni-guni lang yon. Epekto lang ng pagod. Nasa kalagitnaan siya ng pag-aaral sa isang financial report nang tumunog ang kanyang telepono, isang hindi rehistradong numero.
Sasagutin niya sana ito ng formal, ngunit naunahan siya ng isang masiglang boses. Good afternoon. Am I speaking with Mr. Adam de la Merced? Yes. Who is this? This is Miss Reyes po, art teacher ni Sandy. I'm sorry for the interruption, sir. Gusto ko lang po sanang personal na sabihin na sobrang laki po ng improvement ni Sandy sa klase. Napahinto si Adam. Improvement? Yes, sir. Dati po kasi, lagi lang siyang nasa sulok, ayaw makipag-usap. Pero nitong mga nakaraang araw, she's been very active. Nag-volunteer pa nga siyang tulungan ang mga kaklase niya sa isang project. She's sharing her talent. Sabi niya, yung bago daw po nilang yaya, si Miss Mendoza ang nag-encourage sa kanya. Natigilan si Adam. Key. Thank you for letting me know, Miss Reyes. Sabi lang niya bago ibaba ang telepono. Sumandal siya sa kanyang upuan. Isang guro ang tumawag para lang magbigay ng papuri. Isang bagay na hindi kailanman nangyari dati. Ang babaeng yon, may ginagawa siyang tama. Nang gabing iyon, umuwi si Adam na may dalang kakaibang gaan sa pakiramdam. Pagdating niya sa bahay, naabutan niya ang hapagkainan na nakahanda na. Nakaupo na ang 3 bata at si Key. Walang sigawan, walang iyakan. Tanging ang tunog lang ng mga kubyertos at ilang mahinang tanong. Yaya Key, pwede po bang chicken nuggets bukas? Tanong ni Stacy. Oo naman, baby. Favorite mo yon, di ba? Sagot ni Key. Ngumingiti. Si Sandy ay tahimik na kumakain, pero paminsan-minsan ay sumusulyap kay Key na may ngiti. Si Steph lang ang nananatiling may pader sa kanyang paligid, ngunit kahit ang katahimikan nito ay hindi na kasing tigas ng dati. Umupo si Adam sa kanyang pwesto. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman niyang hindi lang siya umuwi sa isang bahay. Umuwi siya sa isang tahanan. Ngunit ang panandaliang kapayapaan ay biglang nawasak nang magring ang kanyang cellphone. Nakita niya ang pangalan ng kanyang executive assistant. Isang tawag sa ganitong oras ay nangangahulugan ng problema. Tumayo siya at lumayo ng kaunti sa mesa. What is it, Leo? Sir, emergency. Sabi ng boses sa kabilang linya, puno ng pag-aalala. Marco Ventures just bought a significant stake in our company. They announced it after the market closed. It's an aggressive, hostile move, sir. Nanlamig ang buong katawan ni Adam. Marco Ventures, isang bagong player sa industriya, kilala sa kanilang walang awang mga taktika. I'm on my way, sabi ni Adam. Ang boses ay bumalik sa pagiging malamig at calculator. Pagbaba niya ng telepono, nawala na ang lahat ng init na naramdaman niya kanina. Nakita niya ang nag-aalalang tingin ni Key. May problema po ba, sir? Work problem. I need to go back to the office. Sabi niya, sabay kuha ng kanyang coat. Bago siya umalis, napasulyap siya sa may pasilyo. Papunta na sa kanilang mga silid ang mga bata para matulog. Narinig niya ang malambing na boses ni Key habang binabasahan nito ng kwento si Stacy. Pumunta siya sa kanyang study para kunin ang ilang dokumento. Habang dumadaan sa tapat ng kwarto ni Stacy, bahagya itong nakabukas. Sumilip siya. Sa ilalim ng dim na ilaw ng nightlamp, nakaupo si Key sa gilid ng kama. Hawak niya ang isang libro at ang boses niya ay mahinahon at puno ng kalinga. Si Stacy ay mahimbing nang natutulog. Isang maliit na ngiti ang nasa mga labi. Isang imahe ng kapayapaan sa gitna ng kanyang magulong mundo. Naramdaman ni Adam ang isang damdamin na matagal na niyang ibinaon. Ang kagustuhang protektahan ang eksenang yon. Ang pamilya niya. Ang kapayapaan na dinala ng babaeng ito sa kanila. Dala ang bagong determinasyon, bumalik siya sa kanyang opisina. Kailangan niyang tapusin ang banta na ito. Kailangan niyang malaman kung sino ang kalaban niya. Binuksan ni Leo ang isang folder. Sir, this is the profile on Marco Ventures. It's run by one man. Binuklat ni Adam ang mga pahina. Tinitingnan ang mga numero at mga nakaraang transaksyon. Sa huling pahina,
Naroon ang profile ng utak sa likod ng lahat ng ito. Isang litrato ng isang binatang nakangisi, puno ng kayabangan. At sa ilalim nito ang pangalan. CEO, Marco Sandoval. Tinitigan ni Adam ang pangalan. Wala itong kahulugan sa kanya. Isang pangalan lang ng isang kalaban na kailangan niyang talunin. Hindi niya alam na ang multo mula sa nakaraan ni Key ay nasa pintuan na niya. Isang linggo na ang nakalipas mula nang pumasok sa buhay nila ang anino ng Marco Ventures. Ang tensyon sa opisina ay ramdam ni Key hanggang sa loob ng bahay. Si Sir Adam ay madalas nang umuuwi ng gabi. Ang mukha ay laging seryoso at pagod. Isang Biyernes ng hapon, nagulat si Key nang maagang umuwi si Adam. Ngunit ang itsura nito ay mas gusot pa kaysa dati. Key, I need a huge favor, sabi nito. Hindi man lang makatingin sa kanya ng diretso. May biglaan at napaka-importanting charity gala ang kumpanya ngayong gabi. My date cancelled. Kailangan ko ng kasama. It's for appearances. Napatanga si Kie. Po? Sir, ako po? I know it's a lot to ask, pero wala na akong ibang maisip. Sabi nito, baka sa boses ang desperasyon, babayaran kita para sa oras mo. Naku sir, hindi po sa bayad. Kaso, wala po akong damit na isusuot para sa ganyang okasyon. Napahilamos ng mukha si Adam. Right, of course. Nag-isip ito sandali. Wait here. Umakyat ito sa taas at bumalik pagkalipas ng ilang minuto. May daladalang isang susi. Sumunod ka sa akin. Dinala siya ni Adam sa master's bedroom. Isang lugar na hindi pa niya napapasok kailanman. Huminto sila sa harap ng isang malaking walk-in closet. Binuksan ito ni Adam at bumungad kay Key ang napakaraming damit at sapatos ng pambabae. Ang mga gamit ni Isabella. My wife. She loved parties. Mahinang sabi ni Adam. Pumili ka ng kahit ano dyan na magkakasya sa'yo. Please, Key. I really need your help tonight. Naramdaman ni Key ang bigat ng sitwasyon. Ang pakiusap sa mga mata ni Adam ay hindi na pakiusap ng isang boss, kundi ng isang taong nangangailangan talaga ng tulong. Tumango siya. Pagkalipas ng isang oras, habang nasa sala at kausap sa telepono ang assistant nito, narinig ni Adam ang mahinang pagbukas ng pinto mula sa taas. Sir Adam, okay na po ba? Hindi natapos ni Key ang kanyang sasabihin. Paglingon ni Adam, natigilan siya. Ang ingay ng mundo ay biglang nawala. Nakatayo sa tuktok ng hagdanan si Key. Suot niya ang isang simpleng dark blue evening gown na yakap ang kanyang katawan. Ang buhok niya ay nakapusod ng maayos, nagpapakita ng kanyang magandang leeg. May suot siyang manipis na makeup na nagpapatingkad sa kanyang mga mata. Hindi ito si Key, ang yaya na laging naka-apron at t-shirt. Ito si Christina, isang napakagandang babae. Is that okay? Tanong ni Adam sa kausap sa telepono. Ngunit ang mga mata niya ay nakatitig pa rin kay Key. Leo, I'll call you back. Binaba niya ang telepono. Dahan-dahan siyang lumakad papalapit sa hagdanan. You look. Napatigil siya. Hindi mahanap ang tamang salita. Beautiful. Namula ang pisngi ni Key. Salamat po, sir. Ang biyahe papunta sa hotel ay tahimik. Pareho silang hindi alam ang sasabihin. Pagdating nila sa Grand Ballroom, lalong kinabahan si Key. Ang mga tao ay nakasuot ng mga mamahaling damit at alahas. Ang mga ilaw mula sa chandelier ay nakakasilaw. Naramdaman ni Adam ang kanyang kaba. Just stay with me. Bulong nito at marahang inilagay ang kamay sa kanyang likod para gabayan siya. Ang init ng kamay ni Adam ay nagbigay sa kanya ng kaunting lakas. Habang naglalakad sila, lahat ng mata ay napunta sa kanila. Naririnig ni Key ang mga bulungan. Sino yung kasama ni Mr. Della Merced? His new girlfriend? She's gorgeous. I've never seen him smile like that. Ngumiti si Adam. Napasulyap siya dito at nakita niyang totoo nga. May isang maliit, halos hindi kapansin-pansing nangiti sa labi nito. Para makaiwas sa mga tao, dinala siya ni Adam sa isang balcony
na may tanawin ng buong syudad. "Thank you, Key," sabi ni Adam, nakatingin sa mga ilaw sa malayo. "Thank you for tonight. At para sa lahat." "Trabaho ko po yun, sir." "No," sabi nito, humarap sa kanya. "It's more than that. You brought life back to my house, sa mga anak ko." Ang hangin ay malamig, pero ang titig ni Adam ay mainit. Dahan-dahan itong lumapit sa kanya. Ang puso ni Key ay nagsimulang tumibok ng sobrang bilis. Key ay magsasalita pa sana ito ng isang boses mula sa kanilang likuran ang pumutol sa sandali. Isang boses na malamig, mapanlait, at sobrang pamilyar. "Christina, what a surprise! Hindi ko inaasahan na makikita ka sa isang lugar na tulad nito." Nanigas ang buong katawan ni Key. Ang init na naramdaman niya kanina ay biglang napalitan ng nagyayelong takot. Dahan-dahan siyang lumingon. Nakatayo doon, may hawak na kopita ng champagne at may isang demonyong ngisi sa labi. Si Marco Sandoval, ang lalaking sumira sa buhay niya. Namutla si Key. Nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay. Nakita ni Adam ang biglaang pagbabago sa itsura niya. Lumapit si Adam sa tabi niya. Ipinatong ang kamay sa kanyang braso. "Key, are you okay?" tanong nito. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Pagkatapos ay tumingin ito kay Marco. Ang mukha ay nagpapakita ng propesyonal na pagkilala. "Mr. Sandoval, I see you're enjoying the party." Ngumisi si Marco. Ang mga mata ay hindi inaalis sa nanginginig na si Key. Delamere said, "Indeed, the night is full of surprises." "Kilala niyo ang isa't isa?" tanong ni Adam. Napansin ang takot sa mga mata ni Key at ang panunuya sa tingin ni Marco. Isang masamang pakiramdam ang biglang kumalat sa kanyang dibdib. Tumawa si Marco. Isang tawang walang kagalakan. "Oh yes, we go way back," sabi ni Marco. Dahan-dahang lumalapit sa kanila na parang isang ahas na papalapit sa kanyang biktima. Bawat hakbang niya ay parang isang dagok sa puso ni Key. "Si Christina. She used to be our family's katulong." Ang salitang katulong ay binigkas ni Marco na may diin at pangmamaliit na idinisenyo para ipahiya si Key sa harap ni Adam. Naramdaman ni Key ang mga salita na parang isang sampal. Ang lahat ng kaba, ang kaunting saya, ang namumuong pag-asa, lahat ay biglang naglaho, napalitan ng pamilyar na kahihiyan na matagal na niyang sinubukang ibaon sa limot. Napayuko siya. Hindi kayang salubungin ang mga mata ni Adam. Hindi nagsalita si Adam, ngunit naramdaman ni Key ang paghigpit ng hawak nito sa kanyang braso. Hindi ito masakit. Sa halip, ito'y parang isang mensahe ng suporta, isang angkla sa gitna ng rumaragasang bagyo. Small world, isn't it? Pagpapatuloy ni Marco, halatang nasiyahan sa epekto ng kanyang mga salita. "From serving coffee in our house to being arm candy for a CEO. That's quite a promotion, Christina." "That's enough, Sandoval," sabi ni Adam. Ang boses ay malamig at matalas na parang yelo. Ang kaninang profesional na tono ay napalitan na ng isang babala. Ngunit si Marco ay hindi natinag. Tumingin ito kay Adam na may pekeng pag-aalala. "I'm just surprised," Delamere said. "You should be more careful with the people you trust. Lalo na ang mga pinapapasok mo sa bahay mo, malapit sa mga anak mo. You never know their history." Ang bawat salita ay isang patalim na tumutusok ng direkta sa pinakamalaking takot ni Adam. Ang seguridad ng kanyang mga anak. Hindi na kinaya ni Key. Kailangan niyang makaalis doon. Hinila niya ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ni Adam. "Excuse me po," bulong niya. Ang boses ay nanginginig. Hindi niya tiningnan ang dalawang lalaki. Mabilis siyang tumalikod at naglakad palayo. Palayo sa balcony, palayo sa mga mapanghusgang mata, palayo sa multo ng kanyang nakaraan. Habang naglalakad siya sa gitna ng maraming tao, nararamdaman niya ang kanilang mga tingin. O baka imahinasyon lang niya iyon? Pakiramdam niya ay hubad na hubad ang kanyang pagkatao, ang madilim niyang sikreto
ay nakalantad para pagpiestahan ng lahat. Nakarating siya sa banyo, pumasok sa isang cubicle at nilock ang pinto. Doon, sa wakas, bumuhos ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang gabi na nagsimula na parang isang fairy tale ay biglang naging isang bangungot. At sa isip niya, isang tanong ang paulit-ulit na umalingaw-ngaw. Ano na ngayon ang iisipin ni Sir Adam sa kanya? Naiwan si Adam sa balcony, kaharap si Marco Sandoval. Ang nangisi sa labi ni Marco ay parang isang lason na kumakalat sa hangin. "A word of advice, Dela Merced," sabi ni Marco. Itinaas ang kanyang kopita na parang isang tagumpay. "Mag-ingat ka." Pagkatapos ay tumalikod ito at naglakad palayo. Iniwan si Adam na nakatayo doon. Ang isip ay puno ng kaguluhan. Mabilis na hinanap ni Adam si Key. Natagpuan niya itong naghihintay malapit sa exit. Ang mukha ay bakas pa rin ng mga luha. Walang nagsalita sa kanila sa buong biyahe pauwi. Ang katahimikan sa loob ng mamahaling sasakyan ay mas mabigat kaysa sa anumang sigaw. Si Key ay tahimik na umiiyak sa tabi niya, nakatingin sa labas ng bintana. Gusto siyang tanungin ni Adam. Gusto niyang sabihin na hindi siya naniniwala kay Marco. Ngunit ang mga salita ni Marco ay parang mga tinik na bumaon sa kanyang isipan. "Mag-ingat ka sa mga pinapapasok mo sa bahay mo, malapit sa mga anak mo." Ang mga anak niya. Sila ang kanyang kahinaan, ang tanging bagay sa mundo na hindi niya kayang isugal. Pagdating sa bahay, dumiretso si Kia sa kanyang kwarto nang walang imik. Naiwan si Adam sa sala, nakatayo sa dilim. Ang bahay na kanina lang ay nagsisimula nang maging tahanan ay biglang naging malamig at banyaga ulit. Kinabukasan, ang lason ay nagsimula ng kumalat. Habang nag-aalmusal, sinubukan siyang kausapin ni Key. "Sir, yung kagabi po. Marami akong trabaho, Key. Mamaya na tayo mag-usap." Putol niya. Hindi man lang ito tinitingnan. Itinuon niya ang pansin sa kanyang tablet. Naramdaman niya ang sakit sa tingin ni Key, ngunit ipinagwalang bahala niya ito. Sa tanghali, tumawag si Marco sa kanyang opisina. "Adam, it's Marco," sabi ng boses sa kabilang linya. Ang tono ay kalmado at kunwari iyong palakaibigan. "What do you want, Sandoval?" Malamig na sagot ni Adam. "Look, about last night, I apologize if I made things awkward. Hindi ko intensyon yon," sabi ni Marco. "Gusto ko lang magbigay ng friendly warning as a fellow businessman." Hindi umimik si Adam, hinayaan lang itong magsalita. "That girl, Christina, Key." Pagpapatuloy ni Marco, bumuntong hininga na para bang nag-aalala talaga. "She's a good person deep down, pero may nangyari noon sa pamilya namin. Isang di magandang insidente, may nawalang mamahaling alahas. We didn't press charges, naawa kami. Bata pa, but we had to let her go." Ang bawat salita ni Marco ay maingat na pinili. Idinisenyo para magtanim ng duda ng hindi direktang nag-aakusa. "What are you trying to say?" Maring tanong ni Adam. "Nothing. I'm just saying. Narinig ko na siya ang yaya ng mga anak mo. As a father myself, kung ako sa'yo, I'd want to know who I'm letting into my home, that's all. Sige, I have to go." Click! Binaba ni Marco ang telepono. Iniwan si Adam sa isang nakabibinging katahimikan. Ang mga salita ay parang lason na dahan-dahang gumapang sa kanyang sistema. Hindi. Imposible. Si Key, ang Key na nakita niyang buong pasensyang nag-alaga sa kanyang mga anak, ang Key na nagbalik ng ngiti sa labi ni Stacy at Sandy, ngunit ang CEO sa loob niya, ang taong sanay mag-analisa ng panganib, ay nagsimulang mag-isip. Ang pagdating ni Key ay masyadong perpekto, isang yaya na kayang tiisin ang kanyang mga anak. Sa panahong desperado na siya, bigla niyang naalala ang gabi ng pagkamatay ni Isabela. Ang kanyang pangako sa sarili na hinding-hindi na niya papabayaan ang kanyang pamilya. Napoprotektahan niya ang kanyang mga anak kahit anong mangyari.
Hindi pwede. Hindi siya pwedeng magkamali pagdating sa kanila. Pinilit niyang magtrabaho, ngunit ang mukha ni Key at ang mga salita ni Marco ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isipan. Umuwi siya ng gabing iyon na may dalang bigat sa dibdib. Nakita niya si Key na masayang naglalaro ng bahay-bahayan. Kasama si Stacy. Ang eksena ay dapat na nagbigay sa kanya ng kapayapaan. Ngunit ngayon, ang nakikita lang niya ay isang estrangherong kasama ng kanyang anak. Isang panganib na hindi niya kilala. Pumasok siya sa kanyang study at nilak ang pinto. Kailangan niyang malaman ang totoo. Hindi niya kayang mabuhay sa pagdududa. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang assistant. "Leo," sabi niya, ang boses ay mababa at seryoso. "I have a confidential task for you. I need a deep background check on Christina Joy Mendoza. I want everything, discreetly. Understand?" "Yes, sir. Right away," sagot ni Leo. Magdamag, hindi nakatulog si Adam. Bawat tunog sa labas ng kanyang silid ay nagpapakaba sa kanya. Bawat anino ay parang isang banta. Kinabukasan, habang nasa kalagitnaan ng isang meeting, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang email mula kay Leo. Ang subject line ay nakasulat sa malalaking letra na para bang isang huling babala. Subject: Confidential information. Christina Mendoza. Nanginginig ang kamay ni Adam habang binubuksan ang email. May isang attachment, isang nascan na dokumento. Binuksan niya ito. Ito ay isang kopya ng isang police report. May petsa na halos kasabay ng pag-alis ni Key sa dati nitong trabaho. Ang pangalan niya ay malinaw na nakasulat doon. At sa tabi nito, ang mga salitang tumatak sa kanyang isipan na parang isang mainit na bakal. Person of interest. Theft investigation. Hawak ni Adam ang tablet, ngunit hindi na niya binabasa ang police report. Nakatitig lang siya sa kawalan. Ang mga salita sa report ay parang isang hatol na isinulat sa bato. Person of interest. Theft investigation. Ang report na ipinadala ni Leo ay peke. Isang perpektong gawa ni Marco na idinisenyo para kumbinsihin ang sino mang tumingin. Ngunit si Adam, sa gitna ng kanyang takot at pagdududa, ay hindi na nag-isip kung totoo ba ito o hindi. Para sa kanya, ang dokumentong ito ay ang katibayan ng lahat ng kanyang kinatatakutan. Isang kasinungalingan. Pinapasok niya sa kanyang tahanan at sa buhay ng kanyang mga anak ang isang kasinungalingan. Umalingaw-ngaw sa kanyang isipan ang mga babala ng Board of Directors tungkol sa pag-atake ng Marco Ventures. Your personal life can be used against you, Adam. The company's reputation is at stake. Ang kanyang pamilya, ang kanyang kumpanya, lahat ay nasa panganib. Umuwi siya ng hapong yon na may isang desisyon na nabuo sa kanyang isipan. Isang desisyon na kasing lamig at kasing bigat ng yelo. Naabutan niya si Kie sa kusina. Naghahanda ng merienda para sa mga bata. Ngumiti ito nang makita siya, ngunit ang nangiti ay agad na naglaho nang makita ang walang emosyong mukha ni Adam. "Sir Adam, may problema po ba?" Hindi siya sumagot. Sa halip, inilapag niya ang tablet sa kitchen counter. Ang screen ay nakaharap kay Key. Ipinapakita ang police report. "Ano to, Key?" tanong niya. Ang boses niya ay walang init, walang galit. Tanging isang nakakabinging lamig. Nanlaki ang mga mata ni Kie nang makita ang dokumento. Ang dugo sa kanyang mukha ay biglang nawala. "Sa saan niyo po nakuha yan?" Nauutal niyang tanong. "Hindi po yan totoo." "Hindi totoo?" Ulit ni Adam. Ang boses ay may bahid na ng sarkasmo. "Nakasulat dyan ang pangalan mo." "Hindi po totoo yan. Gawa-gawa lang po yan. Pinaratangan lang po ako." Sigaw ni Key. Ang mga luha ay nagsimula nang mamuo sa kanyang mga mata. "Sir, maniwala po kayo sa akin." Lumapit siya. Sinubukang hawakan ng braso ni Adam,
Ngunit umatras ito na para bang natatakot na madikitan. Ang kilos na yon ay mas masakit pa kaysa sa sampal. Paano ako maniniwala? Sabi ni Adam. Ang boses ay tumaas na. You lied to me, Key. Hindi mo sinabi ang totoong dahilan kung bakit ka umalis sa dati mong trabaho. Dahil wala pong maniniwala sa akin. Tulad na nyo ngayon. Humagulgol si Key. Pero hindi ko po yun ginawa. Sir, kilala niyo po ako, yo? Hindi. Mariing sabi ni Adam. Ang bawat salita ay parang isang punyal. Akala ko kilala kita, pero hindi pala. Ang kilala ko ay isang kasinungalingan. Ang sakit sa mga mata ni Key ay halos hindi na niya kayang tingnan. Ngunit pinilit niyang maging matigas para sa kanyang mga anak, para sa kanyang kumpanya. I cannot have someone like you in my house. Sabi niya, ang boses ay pinal at walang apela. I cannot entrust my children to someone I cannot trust. Bawat salita ay isang dagok na unti-unting pumatay sa pag-asa sa mga mata ni Key. I'm sorry, sabi ni Adam, ngunit ang mga salita ay walang laman. Kailangan mo nang umalis, ngayon na. Hindi na nakapagsalita si Key. Tumangulang siya. Ang mga luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Tumalikod siya at tahimik na umakyat sa kanyang kwarto. Pinanood siya ni Adam na umakyat. Bawat hakbang ay parang isang martilyo na pumupukpok sa kanyang dibdib. Isang parte sa kanya ang gustong bawiin ang lahat, ang gustong maniwala kay Key. Ngunit ang takot na magkamali, takot na mapahamak ang kanyang pamilya, ay mas malakas. Pagkalipas ng ilang minuto, bumaba si Key, dala ang kanyang maliit na bag. Ang masiglang babae na pumasok sa bahay na yon isang buwan na ang nakalipas ay wala na. Ang natira ay isang anino na may basag na puso. Huminto siya sa may pinto at tumingin kay Adam sa huling pagkakataon. Minahal ko po ang mga anak niyo, Sir Adam. Sabi niya, ang boses ay basag. Sana alagaan niyo sila. Pagkatapos ay tumalikod na siya at binuksan ang pinto. Habang papalabas siya, isang maliit na boses ang narinig mula sa taas ng hagdanan. Yaya Kie? Si Stacy, gising na mula sa kanyang afternoon nap. Nakatayo ito sa tuktok ng hagdanan, kinukusot ang kanyang mga mata. Saan ka pupunta? Hindi lumingon si Kie. Hindi niya kaya. Mas lalo lang siyang napahagulgol. Yaya Kie, don't go. Sigaw ni Stacy, ang boses ay puno na ng takot at pagkalito. Nagsimula itong tumakbo pababa ng hagdanan. Ang mga maliliit nitong paa ay hirap na hirap. Yaya Kie, please. Pero huli na. Ang mabigat na pinto ay nagsara. Lumikha ng isang malakas na tunog na umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Naiwan si Stacy na humahagulgol sa paanan ng hagdanan. Naiwan si Adam na nakatayo sa gitna ng sala, napapalibutan ng katahimikan na siya mismo ang lumikha. Sa unang pagkakataon, mula nang mamatay ang kanyang asawa, naramdaman ni Adam ang isang pamilyar na sakit, ang sakit ng pagkawala. At sa kaibuturan ng kanyang puso, isang maliit na boses ang bumulong, nagkamali ka. Nakatayo si Steph sa may siwang ng pinto ng kanyang kwarto. Napanood niya ang lahat. Napanood niya ang pag-uusap sa kusina. Narinig niya ang sigawan. Nakita niya ang pag-iyak ni Yaya Kie. At nakita niya kung paano ito pinalayas ng kanyang daddy. Sa simula, isang pakiramdam ng tagumpay ang dapat niyang naramdaman. Sa wakas, umalis na siya. Nanalo siya. Sila na lang ulit ng pamilya niya. Walang estranghero. Ngunit habang pinapanood niya ang pag-alis ni Yaya Kie at habang naririnig niya ang nakakabinging hagulgol ng kanyang kapatid na si Stacy, walang tagumpay siyang naramdaman. Ang naramdaman niya ay isang malaking butas sa kanyang dibdib. Isang butas na malamig at masakit. Kinabukasan, ang bahay ay sobrang tahimik. Ang almusal ay walang pancakes o corned beef na paborito niya. Tanging tinapay at gatas na inihanda ng isa sa mga katulong.
Si daddy niya ay nakaupo sa kanyang pwesto, nakatitig sa kawalan, hindi kumikibo. Si Sandy ay nakayuko lang, nilalaro ang pagkain sa kanyang plato. At si Stacy, ang mga mata ay magas sa kaiiyak, ay hindi kumain kahit isang subo. Walang kumikibo, walang nag-aasaran, walang kumakanta habang nagluluto. Ang katahimikan ay mas malala pa sa kahit anong ingay. Sa paaralan, tinanong siya ng kanyang guro kung bakit siya matamlay. Hindi siya sumagot. Paano niya sasabihin na ang babaeng tinuring niyang kaaway ay ang babaeng hinahanap-hanap niya ngayon? Naaalala niya ang mga araw na sinusubukan siyang tulungan ni Yayaki sa kanyang homework sa math. Naaalala niya kung paano nito nalaman na paborito niya ang strawberry ice cream kahit hindi niya sinasabi. Naaalala niya ang isang gabi nang magising siya mula sa isang masamang panaginip at si Yayaki ang unang pumasok sa kwarto niya. Niyakap siya hanggang sa muli siyang makatulog. Lahat ng ginawa niya, ang asin sa pancake, ang hair gel sa shampoo, ang masasakit na salita. Lahat ay bumalik sa kanya na parang isang sampal. Gusto niya itong paalisin para makuha niya ulit ang atensyon ng daddy niya. Ngunit ngayon, nawala na si Yayaki, ang daddy niya ay mas naging malayo pa kaysa dati. Para itong isang multo na naglalakad sa sarili nitong bahay. Nang gabing iyon, hindi na nakatiis si Steph. Pumasok siya sa kwarto ni Stacy. Nakita niya ang kapatid na yakap-yakap pa rin ang isang unan. Bakas ang tuyong luha sa pisngi. Sa gilid ng kama nito, nakita ni Steph ang isang bagay. Isang maliit na drawing. Kinuha niya ito. Ito ang huling drawing na ginawa ni Yayaki para kay Stacy. Isang larawan ng isang masayang pamilya, isang tatay at 4 na babae. Si Yayaki at silang 3. Lahat ay magkakahawak kamay sa ilalim ng isang bahaghari. Sa likod ng drawing may nakasulat, "Kahit anong mangyari, lagi niyo tatandaan na mahal kayo ni Yaya." Sa sandaling iyon, bumigay na ang pader na itinayo ni Steph sa paligid ng kanyang puso. Humagulgol siya. Isang iyak na puno ng pagsisisi at pangungulila. Niyakap niya ang drawing at tumakbo palabas ng kwart. Nakita niya ang kanyang daddy sa study. Nakaupo sa dilim, nakatingin lang sa isang baso ng alak. "Daddy," sabi ni Steph, nanginginig ang boses. Nagulat si Adam. "Steph? Bakit gising ka pa?" Inilatag ni Steph ang drawing sa mesa. "Bakit niyo po siya pinalayas?" Tanong din niya. Ang mga luha ay tumutulo na sa ibabaw ng papel. "Nagkamali po kayo." Tiningnan ni Adam ang drawing pagkatapos ay sa kanyang umiiyak na anak. Ang puso niya ay parang pinipiga. "Steph, hindi mo naintindihan? Ako po ang hindi nakakaintindi." Sigaw ni Steph. Sa unang pagkakataon ay sinasagot niya ang kanyang ama. "Masama po ako sa kanya. Tinatarayan ko po siya. Pero hindi po siya nagalit. Mahal niya po kami, Daddy. Nararamdaman ko po. Bakit niyo siya pinaalis?" Ang mga salita ni Steph ay tumagos sa puso ni Adam. Ito ang anak niya na pinakamatindi ang galit kay Key. Pero ito rin ngayon ang pinakamatinding nagtatanggol dito. "Kasalanan ko po." Pag-amin ni Steph, humihikbi. "Kasalanan ko po kung bakit siya umalis. Pero miss na miss ko na po siya. Gusto ko siyang bumalik." Niyakap ni Adam ang kanyang anak. Naramdaman niya ang panginginig ng katawan nito dahil sa pag-iyak. Naramdaman niya ang sarili niyang mga mata na nag-iinit. Ang bata pa niyang anak ay nakikita ang isang bagay na pilit niyang binubulag-bulagan. Ang katotohanan. Habang yakap niya si Steph, napansin niya ang isang bagay sa sahig ng kwarto ni Key na bahagyang nakabukas ang pinto. Isang luma, mumurahing cellphone na iwan ni Key sa pagmamadali. Dahan-dahan niyang binitawan si Steph. "Halika," sabi niya. Pumasok sila sa bakanteng kwarto. Ang amoy ni Kie ay naroon pa rin. Kinuha ni Adam ang cellphone. Luma ito, may mga gasgas pa. Sinubukan niyang buksan. Nagulat siya nang makitang gumagana pa ito at may kaunting baterya. Sa screen, may isang unread message galing sa isang numerong nakasave
bilang Tita Elena. Ang message ay ipinadala nung araw na umalis si Key. Anak, kamusta ka na dyan? Nalaman ko kay Manang Fe, yung dating kasambahay ng mga Sandoval, ang buong katotohanan. Ipinagdasal kita. Sana makahanap ka ng amo na maniniwala sa kabutihan mo. Sino si Manang Fe? Bakit alam niya ang katotohanan? Biglang may pumasok sa isip ni Adam. Isang ideya, isang desperadong pag-asa. Kinuha ni Steph ang cellphone mula sa kamay niya. Ang mga daliri niya ay nanginginig habang hinahanap ang isang numero. Ang huling tinawagan ng cellphone, ang numero ng taxi na sinakyan ni Key. Ngunit hindi iyon ang pinindot niya. Pinindot niya ang contacts at hinanap ang isang pangalan. Yaya Key. May isa pang cellphone si Key, ang personal nitong numero. Agad na pinindot ni Steph ang call button bago pa man siya mapigilan ni Adam. Nagring ito. 1, 2, 3. Sa kabilang linya, sa isang maingay na bus station sa Cubao, nag-vibrate ang cellphone sa bulsa ni Key. Kinuha niya ito, nagtataka kung sino ang tumatawag. Isang hindi pamilyar na numero. Sasagutin niya sana para sabihing wrong number nang bigla. Sumagot ang isang boses. Isang boses na umiiyak. Yaya? Natigilan si Key. Ang boses ni Steph. Yaya. Sorry po, pinalayas ka ni Daddy. Pero kailangan ka po namin. Ang boses ni Steph sa telepono ay parang isang malakas na sampal na gumising kay Adam mula sa kanyang pagkakamali. Hinawakan niya ang balikat ng kanyang anak habang ito ay nakikipag-usap. Ang mga salita nito ay puno ng pagsisisi at pangungulila. Yaya, asan ka po? Susunduin ka namin, sabi ni Steph. Ngunit bago pa man makasagot si Key, naputol ang linya. Low battery. Isang nakakabiinging katahimikan ang muling bumalot sa kanila. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito katahimikan ng kalungkutan, kundi katahimikan bago ang isang bagyo. Daddy? Tanong nga ni Steph. Ang mga mata ay puno ng pag-asa. Tumingin si Adam sa kanyang anak pagkatapos ay sa mensahe sa lumang cellphone ni Key. Manang Fe, ang dating kasambahay ng mga Sandoval, iyon ang susi. Isang determinasyon na mas malakas kaysa sa takot ang biglang bumuhay sa kanya. Nagkamali siya. Isang malaking pagkakamali. At ngayon, kailangan niyang itama iyon. Matulog ka na anak, sabi niya kay Steph. Ang boses ay kalmado, ngunit may bigat. Ako na ang bahala. Ibabalik ko siya. Matapos niyang ihatid si Steph sa kwarto nito, bumalik siya sa kanyang study. Hindi na siya ang CEO na nag-aalala sa reputasyon ng kumpanya. Siya na ngayon ang isang ama at isang lalaki na handang gawin ang lahat para itama ang isang pagkakamali. Una niyang tinawagan si Leo, ang kanyang assistant. Leo, I need you to cancel all my meetings tomorrow and I need you to find someone for me. Her name is Faye. Dati siyang kasambahay ng pamilya Sandoval. I need her location now. Pagkatapos, tinawagan niya ang kanyang personal na security head. Track the location of this number. Sabi niya, idinikta ang numero ni Key. And I need a list of all bus stations in Cubao. Send a team there. Find her. Don't approach her. Just let me know where she is. Ang huling tawag niya ay, ang pinakamahirap, isang pribadong investigador na matagal na niyang kilala. David, it's Adam, sabi niya. I need you to dig into Marco Sandoval. Everything. Financials, personal life, connections. I have a feeling he's hiding something big. And I think he framed someone. Magdamag. Hindi natulog si Adam. Ang kanyang study ay naging isang war room. Ang mga impormasyon ay unti-unting dumarating. Unang dumating ang balita mula sa kanyang security. Natagpuan nila si Key. Nakaupo sa isang waiting shed sa loob ng bus terminal. Yakap ang kanyang bag, mukhang pagod at nalilito. Nagpadala si Adam ng isang tauhan para bantayan ito mula sa malayo
Siguraduhing ligtas ito. Ayaw muna niyang lumapit. Kailangan niya munang makuha ang lahat ng ebidensya. Sumunod ay ang tawag ni Leo. Nahanap niya si Manang Faye sa isang maliit na probinsya sa Laguna. Si Adam mismo ang tumawag sa matanda. Sa simula, takot itong magsalita. Ngunit nang marinig nito ang pangalan ni Key at ang sinseridad sa boses ni Adam, unti-unti itong nagkwento. Ikinuwento nito ang lahat. Ang pagkahumaling ni Marco kay Key, ang pagtanggi ni Key, ang galit ni Marco nang malaman niyang isasama sa mana ng kanyang ina si Key dahil sa kabaitan nito, at ang masamang plano, ang pagtatanim ng mamahaling kwintas sa gamit ni Key para mapalayas at masira ang pangalan nito. Walang kasalanan ang batang yon, sir. Sabi ni Manang Faye sa huli, ang boses ay basag. Biktima lang siya ng isang demonyo. Ang bawat salita ay parang isang suntok sa sikmura ni Adam. Ang bigat ng kanyang kasalanan ay halos magpaguho sa kanya. Kinaumagahan, dumating ang report mula sa pribadong investigador. Mas malala pa ito kaysa sa inaasahan niya. Hindi lang si Kie ang biktima ni Marco. Puno ang report ng mga kwento ng panloloko sa negosyo, mga pekeng dokumento, at mga taong sinira nito para lang umangat. Ang police report na ipinadala sa kanya, kumpirmadong peke, gawa ng isang kontak ni Marco sa loob ng presinto. Ang pag-atake sa kumpanya ni Adam, ginagamit ni Marco ang pera na ninakaw niya mula sa sarili niyang pamilya. Hawak na niya ang lahat, ang katotohanan, ang ebidensya, ang sandata para wasakin si Marco Sandoval. Tumingin siya sa litrato ni Kie sa kanyang cellphone, isang candid shot na kinuha niya nung naglalaro sila sa hardin. Ang nangiti nito ay totoo at puro. "I'm sorry, Kie," bulong niya. "I'm so sorry. I will fix this, I promise." Tumayo siya at inayos ang kanyang suit. Hindi na siya mukhang pagod. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa determinasyon. Tinawagan niya si Leo. "Leo, call an emergency board meeting. Now." "Yes, sir." "Sino po ang mga ipapatawag?" Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa labi ni Adam. "Everyone. And make sure Marco Sandoval gets a personal invitation. Tell him, I'm ready to surrender." Ang boardroom ay puno ng tensyon. Ang mga miyembro ng board of directors ay nakaupo na may mga seryosong mukha, nagbubulungan. Sa kabilang dulo ng mesa, nakaupo si Marco Sandoval. Ang mukha ay puno ng kumpiyansa. Sa tabi niya ay ang kanyang mga abogado. Ito na ang araw ng kanyang tagumpay. Pumasok si Adam sa silid. Ang kanyang presensya ay agad na nagpatahimik sa lahat. Kalmado siya. Ang kanyang mukha ay hindi mababasa. Umupo siya sa kanyang pwesto, sa kabisera ng mesa. "Thank you for coming on such short notice." Simula ni Adam, ang boses ay matatag. "Let's cut to the chase, Dela Merced," sabi ni Marco, hindi na makapaghintay. "My offer to buy a controlling stake in this company still stands. Given your recent personal distractions, I think it's the best option for your shareholders." Ang mga salita ay isang direktang patama, isang paalala sa problema ni Adam kay Kie. Ngumiti si Adam, isang ngiti na nagbigay ng kaba kay Marco. "You are right, Mr. Sandoval. We do need to address some distractions. In fact, that's the primary agenda for this meeting." Pinindot ni Adam ang isang remote. Ang malaking screen sa likod niya, na karaniwang ginagamit para sa mga financial charts, ay biglang umilaw. Ang unang ipinakita ay ang pekeng police report ni Kie. "This document," sabi ni Adam, "was anonymously sent to me and some members of the board. It alleges that a former employee of mine, Miss Cristina Mendoza, has a criminal record." Nanlaki ang mga mata ng mga board members. Si Marco ay nagkunwaring nagulat. However, pagpapatuloy ni Adam, "I believe in due diligence." Nag-click ulit siya sa remote. Sa screen, lumabas ang isang video.
Isang video call recording. Ang nasa screen ay si Manang Fe, ang dating kasambahay ng mga Sandoval. Nagsimulang magkwento si Manang Fe, ang boses ay nanginginig ngunit determinado. Ikinuwento niya ang lahat, ang pagkahumaling ni Marco kay Kie, ang pagnanakaw ng kwintas na si Marco mismo ang may gawa, at ang pagtatanim nito sa mga gamit ni Kie. Namutla si Marco. This is ridiculous. Slender. Sino ang maniniwala sa isang katulong? Ako. Ang boses ay hindi galing kay Adam. Galing ito sa pinto. Lahat ay napalingon. Nakatayo doon si Mrs. Sandoval, ang ina ni Marco. Nakaupo sa isang wheelchair, itinutulak ng isang nurse. Ang mukha niya ay mahina, ngunit ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Mom, what are you doing here? Gulat na tanong ni Marco. I am here to tell the truth, sabi ng matanda. Ang boses ay nanginginig. Narinig ko ang lahat ng sinabi ni Fe, at lahat ng iyon ay totoo. Ang sarili kong anak ay isang magnanakaw at isang sinungaling. Isang malakas na bulungan ang pumuno sa silid. Si Marco ay hindi na makapagsalita. Ang pawis ay nagsimulang mamuo sa kanyang noo. Ngunit hindi pa tapos si Adam. The issue of Miss Mendoza's character is now cleared, sabi ni Adam. Ang boses ay dumadagundong sa silid. Now, let's talk about business. Specifically, Mr. Sandoval's business. Nag-click ulit siya. Ang screen ay napuno ng mga bank statements, mga pekeng invoices, at mga dokumento na nagpapakita kung paano nilustay ni Marco ang pera ng sarili nilang kumpanya. Ang pera na ginamit niya para bilhin ang shares ng kumpanya ni Adam. These documents prove that Marco Ventures is funded by stolen money, deklara ni Adam. This isn't a hostile takeover. This is a criminal operation. That's fabricated, sigaw ni Marco, tumatayo. You can't prove any of that. Oh, I can, sabi ni Adam. Pinindot niya ang huling button. Sa screen, lumabas ang isang recorded phone conversation. Ang boses ni Marco, malinaw at malakas, habang kausap ang kanyang contact sa presinto, inuutusan itong gumawa ng pekeng police report para kay Kie. Sa sandaling iyon, tapos na ang lahat. Ang katahimikan sa boardroom ay nakakabingi. Ang mukha ni Marco ay puno ng pagkatalo. Naupo siya, wala nang lakas na lumaban. The board, sabi ng isa sa mga pinakamatandang miyembro, votes to reject Mr. Sandoval's offer. Furthermore, we will be filing a formal complaint and lawsuit against Marco Ventures for corporate sabotage and fraud. Dalawang security guard ang pumasok sa silid at dahan-dahang lumapit kay Marco. Bago siya tuluyang ilabas, huminto si Marco at tumingin kay Adam. Ang mga mata ay puno ng galit at hindi makapaniwala. Why? Tanong niya. Dahil lang sa isang babae? Tumingin si Adam sa kanya. Ang mga mata ay kalmado, ngunit matatag. Hindi lang siya isang babae, sagot ni Adam. She's family, and I protect my family. Nang mailabas na si Marco, umupo si Adam. Ang bigat sa kanyang dibdib ay nawala. Naipanalo niya ang laban. Naibalik niya ang karangalan ni Kie. Ngunit ang pinakamahalagang laban ay hindi pa tapos. Tumayo siya. Hindi pinansin ang mga pagbati ng mga board members. Naglakad siya palabas ng silid. Ang isip ay nasa isang lugar lang. Kinuha niya ang kanyang cellphone at tinawagan ang kanyang security head. Where is she? Tanong niya. Ang boses ay puno ng pag-asa at kaba. Still at the terminal, sir. Mukhang paalis na. Don't let her leave, sabi ni Adam. Halos tumakbo na papunta sa elevator. I'm on my way. Ang bus terminal ay maingay at magulo. Ang amoy ng usok at alikabok ay nanunuot sa hangin. Nakaupo si Kie sa isang plastic na upuan, yakap ang kanyang bag. Hawak niya ang isang one-way ticket papuntang probinsya. Hinihintay na lang niyang tawagin ang bus niya. Ang puso niya ay pagod na. Pagod na sa pag-iyak, pagod na sa pag-asa. Ang tawag ni Steph kagabi
ay nagbigay sa kanya ng panandaliang liwanag, ngunit nang mamatay ang telepono at walang sumunod na nangyari, tinanggap na niya ang katotohanan. Tapos na. Kailangan na niyang umuwi. Bigla, sa gitna ng ingay, may isang pamilyar na boses na tumawag sa kanyang pangalan. Key! Inangat niya ang kanyang ulo. Iniisip na imahinasyon lang niya iyon. Ngunit doon, sa gitna ng maraming tao, nakatayo si Adam de la Merced. Pawisan, gusot ang damit, at humihingal na para bang tumakbo siya sa isang marathon. Napatayo si Key, hindi makapaniwala. Naglakad si Adam palapit sa kanya. Hindi pinapansin ang mga taong nababangga. Nang makarating ito sa harap niya, hindi ito agad nagsalita. Tinitigan lang siya nito. Ang mga mata ay puno ng mga emosyon na hindi pa niya nakikita dati. Pagsisisi, lungkot, at isang bagay na hindi niya mapangalanan. Sir Adam, anong ginagawa niyo dito? Mahinang tanong ni Key. Huwag ka nang umalis, sabi ni Adam. Ang boses ay halos isang pakiusap. Umiling si Key. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Wala na po akong babalikan, sir. Mali ka, sabi ni Adam. Mayroon. Kami. Pinaniwalaan niyo po siya, sabi ni Key. Ang sakit ay bumalik. Hindi po kayo naniwala sa akin. Tama ka, pag-amin ni Adam. At ang pag-aming iyon ay nagulat kay Key. Nagkamali ako, Key. Isang malaking, nakakatakot na pagkakamali. Hinayaan kong kainin ng takot ang puso ko. Takot na baka mapahamak ang mga anak ko. Takot na baka masaktan ulit ako. Hinawakan niya ang mga kamay ni Key. Patawarin mo ako. I'm so sorry. Nalaman ko na ang lahat. Ang totoo. Si Marco, tapos na siya. Pinagbayaran na niya ang ginawa niya sa'yo. Naluha si Key, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa gulat at kaunting ginhawa. Pero hindi yun ang pinakamahalaga. Pagpapatuloy ni Adam. Ang mahalaga, kailangan ka namin. Kailangan kita. Sa likod ni Adam, isang taxi ang huminto. At mula doon, bumaba ang tatlong maliliit na figura. Yaya Key! Tumakbo sina Stacy at Sandy papunta sa kanya at niyakap siya ng mahigpit. Humagulgol sila sa kanyang dibdib. Niyakap sila ni Key pabalik. Ang puso ay parang sasabog sa halo-halong emosyon. Si Steph ay dahan-dahang lumapit. May hawak na isang pirasong papel. Inabot niya ito kay Key. Ito ang drawing na ginawa niya. Ang pamilya nilang 5. Sorry po, Yaya, sabi ni Steph. Nakayuko. Sorry po sa lahat ng ginawa ko, please. Umuwi ka na po sa amin. Tumingin si Key mula sa mga umiiyak na bata papunta kay Adam. Hindi lang bilang Yaya, Key, sabi ni Adam. Ang boses ay nanginginig na. Dahan-dahan itong lumuhod sa maruming sahig ng bus terminal. Sa harap niya, sa harap ng lahat ng tao. Hindi ko lang kailangan ng isang yaya para sa mga anak ko, sabi niya. Inilabas ang isang maliit na kahon mula sa kanyang bulsa. Kailangan nila ng ina. At ako, kailangan ko ng isang partner, isang ilaw sa madilim kong mundo. Binuksan niya ang kahon. Sa loob, isang simpleng singsing ang kumikinang. Christina Joy Mendoza, will you marry me? Will you be my wife and my children's mother? Ang buong terminal ay biglang tumahimik, lahat ng mata ay nasa kanila. Si Key ay natulala, ang mga luha ay malayang dumadaloy. Ang lahat ng sakit, lahat ng hirap ay biglang naglaho, napalitan ng isang napakalaking pag-ibig at pag-asa. Tumingin siya sa 3 bata na ngayon ay nakangiti na sa gitna ng kanilang mga luha. Tumingin siya kay Adam na nakaluhod at naghihintay. Ang puso ay nasa kanyang mga mata. Tumango siya. Yes, bulong niya. Yes. Isang malakas na palakpakan at hiyawan ang pumuno sa buong terminal. Isinuot ni Adam ang singsing sa kanyang daliri at tumayo para yakapin siya. Sa gitna ng yakap na yon, kasama ang 3 bata, naramdaman ni Key na sa wakas,
nakauwi na siya. Epilogue. Ang simbahan ay puno ng mga bulaklak at masayang tawanan. Sa harap ng altar, nakatayo si Adam, katabi ang kanyang 3 maliliit na bridesmaids. Naglakad si Key sa aisle, maganda sa kanyang puting bestida, ang ngiti ay abot sa kanyang mga mata. Ang kanilang I do ay sinaksihan ng lahat ng taong nagmamahal sa kanila. Makalipas ang 2 taon, ang mansyon ay hindi na tahimik. Puno na ito ng buhay. Ang tawanan ay mas malakas. Ang mga laro ay mas masaya. Nakatayo si Key at Adam sa may bintana ng isang nursery room, magkayakap. Sa loob, sa 2 kuna, mahimbing na natutulog ang 2 bagong miyembro ng kanilang pamilya, isang kambal na lalaki at babae. Mula sa isang aplikante, naging isang pamilya na may 5. At ngayon, 7 na tayo. Bulong ni Kie. Sumandal sa dibdib ni Adam. Sa tingin mo, dapat na ba tayong tumigil, Mr. Della Merced? Hinalikan ni Adam ang tuktok ng kanyang ulo. Ang puso ay puno ng pasasalamat at pagmamahal. This is just the beginning, Mrs. Della Merced. Sagot niya. This is just our beginning.